Napadako ang tingin ni Clara sa nagbabakasakaling refleksyon niya sa salamin. Ang abot dulo ng kanyang belo ay lumalagos sa kanyang dibdib. Isang abay ang nag-aayos ng kanyang buhok, pilit na pinipigil ang luhang kanina pa gustong kumawala mula sa kanyang mga mata. Ngayon ang araw. Ngayon ang araw na babasbasan niya ang isang sumpa, hindi isang pag-ibig, na kanyang ipinangako. Siya si Clara Reyes, isang simpleng dalaga mula sa probinsya, at sa loob ng ilang minuto, ikakasal siya kay Julian Ramirez, ang apo ng taong nagbigay sa kanya ng pag-asa sa buhay. Kinailangan niyang huminga ng malalim, pilit na ikinubli ang panginginig ng kanyang mga kamay. Nanginginig ang buong katawan niya sa kaba at sa bigat ng katotohanan. Hindi ito ang kasal na pinangarap niya. Walang pag-ibig na bumabalot sa bawat sulok ng silid, tanging obligasyon at ang malamig na pagtanggap ng isang pamilya na hindi kailanman magiging sa kanya. Naisip niya ang kanyang ina, ang tahimik na pag-iyak nito ng gabing sinabi niyang papayag siyang magpakasal para lang matupad ang pangako niya kay Don Ricardo. Tara na, Clara, malumanay na bulong ng abay na halatang nakikiramay sa kanyang kalagayan. Lumabas si Clara mula sa silid, ang bawat hakbang ay tila isang pagbagsak ng mabigat na bato sa kanyang dibdib. Nakatanaw na ang simbahan, puno ng mga bisitang nakangiti, ngunit wala sa mga ngiting iyon ang nagbigay sa kanya ng ginhawa. Nakikita niya ang kanyang pamilya, nakaupo sa likuran, ang mga mata nila ay puno rin ng lungkot at awa. Ang musika ng kasal ay nagsimulang tumugtog, ngunit sa pandinig ni Clara, isa itong awit ng pamamaalam. Lumakad siya sa pasilyo, ang mga mata ay nakatuon sa dulo kung saan naghihintay si Julian Ramirez. Nakatayo ito roon, matikas sa kanyang suot na barong Tagalog, ngunit ang mga mata nito ay walang buhay, walang emosyon. Isang estranghero na magiging kanyang asawa. Sa gilid ng pasilyo, nakita ni Clara si Senyora Sofia Ramirez, ang ina ni Julian, na nakatingin sa kanya ng may paghamak. Ang matulis na tingin nito ay tumagos sa kanyang puso, tila sinasabing hindi siya kailanman magiging karapat-dapat sa pangalan ng Ramirez. Sa tabi nito ay si Bianca Ramirez, ang pinsan ni Julian, na tila nagpipigil ng ngiti ng pagkasuklam. Alam ni Clara na mula sa sandaling ito, ang buhay niya ay magiging impyerno sa ilalim ng bubong ng mga Ramirez. Nang makarating siya sa dulo, inabot ni Julian ang kanyang kamay. Ang lamig ng balat nito ay umabot sa kanyang kaluluwa. Walang isang salita, walang isang sulyap na nagbigay ng kahit kaunting pag-asa, tulad ng isang ritual na walang kaluluwa. Natapos ang seremonya. Ang aido ni Julian ay isang formalidad lamang, walang pag-ibig, walang lambing. Ang sa kanya naman ay nanginginig, halos hindi marinig. Ngayon, opisyal na silang mag-asawa. Nang gabing iyon sa loob ng malamig at malaking silid na inilaan para sa kanila, naramdaman ni Clara ang bigat ng pader sa pagitan nila ni Julian. Nakatalikod si Julian sa kanya, nakatayo sa bintana, tahimik na pinagmamasdan ang madilim na kalangitan. Clara, basag ni Julian sa katahimikan, ang boses nito ay walang emosyon. Klaruhin natin ang mga bagay-bagay. Napapitlag si Clara, ramdam niya ang pait sa boses nito. Alam mong isang pabor lang ito kay Lolo Ricardo. Hindi ko naman ito ginusto at hindi rin naman ako magpapanggap na gusto kita. Naramdaman ni Clara ang hapdi sa kanyang dibdib, ngunit pilit niyang pinanatili ang composure. Naiintindihan ko, Julian, ang mga patakaran, patuloy ni Julian, mananatili tayong mag-asawa sa pangalan.
Wala nang higit pa doon. May sarili kang silid at mayroon ako. Itinuro nito ang isang pinto sa gilid ng kwarto. Isang magkahiwalay na silid. Masakit, ngunit iyon ang inaasahan niya. Wala kang pakialam sa aking buhay at wala rin akong pakialam sa iyo. Gawin mo lang ang responsibilidad mo bilang asawa sa mata ng publiko at ni Lolo Ricardo. Okay? Ang boses nito ay tila nagbabanta. Napatango si Clara, walang masabi. Ang kanyang mga pangarap ng pag-ibig at isang masayang pamilya ay gumuho ng tuluyan. Ang buong katawan niya ay nanlalamig at ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimulang umagos ng walang tunog. Kinabukasan, maaga pa ay ginising na si Clara ng katulong. Pinapatawag po kayo ni Senyora Sofia sa study room, Ma'am Clara. Naramdaman ni Clara ang kaba sa kanyang dibdib. Alam niyang ito na ang simula ng kanyang pagsubok. Habang naglalakad patungo sa study room, napadaan siya sa sala. Narinig niya ang boses ni Senyora Sofia mula sa loob, tila nakikipag-usap sa telepono. Oo, kailangan natin siyang alisin sa lalong madaling panahon, bulong ni Senyora Sofia. Hindi siya nabibilang dito. Ang kailangan lang natin ay ang tiyakin na matapos ang lahat, wala na siyang magagawa pa. Ang plano ay kailangan maging perpekto. Biglang huminto ang tibok ng puso ni Clara. Plano? Alisin? May plano ba silang gawin sa kanya? Ang bawat salita ay tumagos sa kanyang utak, nag-iiwan ng lamig at takot. Ang kamay niya ay nanginginig habang dahan-dahan siyang umatras. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Kapag natapos ang lahat, siguraduhin mong walang bakas. Patuloy ni Senyora Sofia. Hindi ko hahayaan na masira ang reputasyon ng pamilya Ramirez dahil lang sa isang simpleng babae. Naramdaman ni Clara ang pag-ikot ng kanyang sikmura. Ang mga salitang matapos ang lahat at walang bakas ay umalingaw sa kanyang isipan. Ano ang ibig sabihin nito? May itinatago ba si Senyora Sofia? Ano ang balak niya? Ang kaba ay napalitan ng matinding takot. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Clara na hindi lang ang kanyang puso ang nakasalalay, kundi pati na rin ang kanyang buhay. Ang mga salita ni Senyora Sofia ay bumalik-balik sa isipan ni Clara, tila isang sumpa. Alisin, matapos ang lahat, walang bakas. Ang bawat patak ng kape na iniinom niya sa hapagkainan ay tila mapait. Nakatingin siya sa platong puno ng masasarap na pagkain, ngunit wala siyang gana. Clara, hindi ka pa rin kumakain? Malumanay na tanong ni Don Ricardo na nakaupo sa dulo ng mahabang mesa. Siya lang ang tanging nagbibigay ng init sa malamig na bahay na ito. Busog po ako, Don Ricardo. Sagot ni Clara, pilit nang ngumingiti. Ayaw niyang ipahalata ang kanyang takot. Si Senyora Sofia na nakaupo sa kabila ay nag-iisa lang ang taas ng kilay. Dapat ay masanay ka na sa pagkain ng masarap, Clara. Kung sa probinsya, sigurado akong kape at tinapay lang ang nakakain mo. Tama ba? Ang, ang mga salita nito ay tila kutsilyong tumutusok. Naramdaman ni Clara ang init ng dugo sa kanyang pisngi, ngunit nanatili siyang tahimik. Ngunit si Don Ricardo, na halatang ayaw ang ugali ng kanyang manugang, ay umimik. Sofia, hindi na kailangan ang mga ganyang pahayag. Si Clara ngayon ay isang Ramirez na. Sa pangalan lang, Don Ricardo, bulong ni Senyora Sofia,
na iniling-iling ang ulo. Hindi na nagtagal si Clara sa hapagkainan. Pagkatapos, sinubukan niyang maging kapaki-pakinabang sa bahay, umaasang kahit papaano ay mapagaan ang loob ni Senyora Sofia. Ngunit sa bawat kilos niya, tila may maling nagagawa siya. Nang subukan niyang tulungan ang mga katulong sa kusina, pinagalitan siya ni Senyora Sofia. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Clara? Ikaw ay asawa ni Julian, hindi ka isang katulong. Ang mga bagay na ito ay hindi para sa iyo. Umakyat ka sa itaas at manatili ka sa iyong silid. Naramdaman ni Clara ang matinding kahihiyan. Tumalikod siya at umakyat sa hagdan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Clara. Nagpasya siyang maglakad-lakad sa library ng Bahay Ramirez, umaasang makakita ng libro na magpapaalis sa kanyang isipan sa mga problema. Malaki ang library, puno ng lumang libro at mga kagamitan. Habang naglalakad, napansin niya ang isang nakabukas na pinto sa isang sulok na tila isang maliit na opisina. Kakaiba, hindi pa niya iyon napansin dati. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan siyang sumilip. Walang tao. Ito marahil ang personal na opisina ni Julian. Sa isang sulok ng mesa, nakita niya ang isang nakabukas na drawer. May nakita siyang isang lumang kahon gawa sa kahoy na tila may nakasulat na inisyal na JR at AG. Pinaglabanan ni Clara ang sarili na buksan ito. Alam niyang hindi tama. Ngunit ang kuryosidad ay mas matindi. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob, may isang bungkos ng mga liham na tila lumana at kupas na ang tinta. Sa ilalim, may isang maliit na litrato. Isang larawan ni Julian nakangiti na nakayakap sa isang babaeng maganda na may mahabang buhok at malalim na mga mata. Sa likod ng litrato nakasulat, Amelia, my only love. Naramdaman ni Clara ang hapdi sa kanyang puso. Ito pala ang dahilan ng pagiging malamig ni Julian. May minahal na pala siya ng totoo. Nabasa niya ang unang linya ng isang liham. Mahal kong Amelia, ang sakit ng pagkawala mo ay hindi ko kailanman matatanggap. Mabilis na isinara ni Clara ang kahon at ibinalik sa drawer. Hindi na siya nagtagal doon. Ang lungkot na nararamdaman niya ay lalong lumalim. Ngayon, naiintindihan niya, hindi lang dahil sa pera o pangako ang kasal na ito, kundi dahil din sa mga anino ng nakaraan ni Julian. Kinabukasan habang babala si Clara sa pagtatanim ng mga bulaklak sa hardin, ito lamang ang lugar kung saan niya nararamdaman ang kapayapaan, ay lumapit sa kanya si Don Ricardo. Clara, tawag nito, halika rito sandali, may ipapakita ako sa iyo. Sumunod si Clara kay Don Ricardo patungo sa isang lumang bodega sa likod ng bahay. Doon, may nakita siyang isang lumang lalagyan ng damit na puno ng mga dokumento at mga lumang larawan. Naaalala mo ang sinabi ko sa iyo tungkol sa pag-aaral mo? Tanong ni Don Ricardo. Tumango si Clara. Hindi ko po malilimutan ang kabutihan ninyo, Don Ricardo. Ngumiti si Don Ricardo, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Mas malalim pa doon ang dahilan, Clara. Tingnan mo ito. Ibinigay ni Don Ricardo sa kanya ang isang lumang dyaryo. Nakasulat sa headline, Tragic Car Accident Claims Lives of Young Couple. Sa ilalim ng headline, may maliit na larawan. Isang larawan ng isang babae at isang lalaki na tila pamilyar kay Clara. Sino po sila? Tanong ni Clara habang kinakabahan. Ang mga magulang mo, bulong ni Don Ricardo. Hindi sila ang tunay mong magulang, ang tunay mong mga magulang. Sila ang mga magulang ni Amelia
ang babaeng minahal ni Julian. Nabitawan ni Clara ang dyaryo. Ang mga salita ay tila suntok sa kanyang sikmura. Amelia, ang babaeng minahal ni Julian, ay kapatid niya? Hindi. Hindi iyon maaari. Wala po akong naiintindihan. Nanginginig na, sabi ni Clara. Matagal na ang nakalipas, Clara. Ang totoo, pinangakuan ko ang iyong ama na proprotektahan kita. Magkaibigan kami, ngunit may mga tao na ayaw sa relasyon na iyon. Tumingin si Don Ricardo sa malayo, tila may binabalikan sa nakaraan. Hindi ko nasagip ang iyong mga magulang, Clara, at dahil sa akin naghiwalay si Julian at Amelia, ngunit alam kong nararamdaman ko ang koneksyon ko sa iyo. Kaya nang makita kita, alam kong kailangan kitang tulungan. Ang bawat salita ni Don Ricardo ay tila isang bombang sumasabog sa kanyang isipan. Ang kanyang mga magulang ay hindi niya mga magulang. Si Amelia ang minahal ni Julian, kapatid niya, at may kasalanan si Don Ricardo sa lahat ng ito. Naramdaman ni Clara ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang lahat ng alam niya ay tila isang malaking kasinungalingan. Pero, bakit po hindi niyo sinabi sa akin noon? Tanong ni Clara. Ang luha ay nagsisimula ng umagos. Hindi pa ito ang tamang panahon, anak. Malungkot na sagot ni Don Ricardo. Maraming sikreto, Clara. Sikreto ng pamilya Ramirez. At ang mga sikretong iyon ay maaring maging peligroso sa iyo. Biglang narinig ni Clara ang tunog ng yabag na papalapit. Si Julian. Narinig niya ang boses nito. Tumatawag sa kanya. Clara, anong ginagawa mo rito? Mabilis na tinakpan ni Don Ricardo ang mga dokumento at lumabas ng bodega, iniwan si Clara na nalilito at takot. Tumayo si Clara, ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Sino ba talaga siya? Bakit siya ipinagkatiwala sa mga Ramirez? At ano ang mga sikretong iyan na kailangan niyang malaman? Sa loob ng malaking bahay ng mga Ramirez, tila mayroong isang hindi nakikitang hadlang sa pagitan ni Julian at Clara. Ngunit kahit na sinubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata sa presensya ni Clara, hindi niya maiwasang mapansin ang bawat kilos nito. Ang dalaga ay laging tahimik, laging nakayuko, ngunit hindi kailanman nawawala ang dignidad sa kanyang tindig. Hindi siya gumaganti sa mga matatalim na salita ni Senyora Sofia o sa panunuya ni Bianca. Bagkus, tila lalo lang itong nagpupursige na maging kapaki-pakinabang. Sa isang umaga, nakita ni Julian si Clara na abala sa hardin. Kausap ang hardinero, pinag-uusapan ang mga uri ng halaman at ang kanilang pangangalaga. Ang kanyang muka ay maliwanag, puno ng sigla, isang malaking kaibahan sa malungkot na Clara na kanyang nakikita sa hapagkainan. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina na hindi siya nabibilang dito. Ngunit ang gilas ni Clara sa hardin ay tila nagpapakita ng kabaligtaran. Sino siya para husgahan si Clara? Bulong niya sa sarili habang nakatayo sa bintana ng kanyang silid, nakatanaw kay Clara. Nagulat siya sa sarili niyang tanong. Bakit nga ba siya nagmamalasakit? Hindi ba't nilinaw na niya ang lahat sa dalaga? Dumating ang pagkakataon na mas mapansin ni Julian ang kakaibang tibay ng loob ni Clara. Sa isang simpleng hapunan, sadyang binuhusan ni Bianca ng sabaw ang damit ni Clara at agad itong sinisi. Napakabagal mo, Clara. Hindi ka ba marunong gumalaw? Tingnan mo ang ginawa mo sa damit ko. Sigaw ni Bianca, pilit na ginagawang malaki ang problema. Lahat ng mata ay nakatuon kay Clara.
Handang-handa na si Senyora Sofia na maglabas ng sermon, ngunit si Clara ay kalmado pa ring kumuha ng panyo at pinunasan ang sabaw sa damit ni Bianca. "Pasensya na po, Bianca," malumanay na sabi ni Clara, walang anumang bakas ng galit. "Mag-iingat na po ako sa susunod." Napansin ni Julian ang nagulat na mukha ni Bianca. Hindi niya inaasahan ang ganoong reaksyon. Ang inaasahan niya ay magreklamo si Clara, maglabas ng galit. Ngunit ang dalaga ay nanatiling kalmado. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Julian ng kakaibang paghanga. Ang pagkapahiya ay napunta kay Bianca, hindi kay Clara. Kinabukasan, kinausap siya ni Don Ricardo. "Julian, simula ng lolo niya na may malalim na tingin, hindi ko gusto ang paraan ng pakikitungo ng ina mo at ni Bianca kay Clara." "Lolo, alam niyo naman po si Mama," sagot ni Julian, na pilit na iniiwasan ang usapan. "Hindi, Julian. Iba ito. Si Clara ay isang mabuting bata. Hindi lang siya basta-basta pinakasalan mo. May dahilan kung bakit ko siya pinili. Ang pamilya niya ay malapit sa puso ko." Ngumiti si Don Ricardo, ngunit may bahid ng lungkot. "Matagal na akong may utang sa pamilya niya, at alam kong si Clara ang pinakamabuting tao na makikita mo, anak. Mas matibay ang puso niya kaysa sa ginto." Tiningnan ni Julian ang kanyang lolo. Ramdam niya na may hindi sinasabi si Don Ricardo. Isang sikreto na mas malalim pa sa pagiging utang na loob. Ngunit hindi na niya tinanong pa. Isang araw, nagkaroon ng malaking problema sa isa sa mga kumpanya ng Ramirez. Isang biglaang issue sa isang proyekto sa probinsya ang lumabas. Nagkakagulo ang mga tauhan. Sumama si Julian sa opisina, subalit marami sa mga opisyales ang hindi pamilyar sa mga detalye ng lokal na pamamahala sa probinsya. Biglang pumasok si Clara. "Julian, nabasa ko po ang ulat. Baka po makatulong ako." Nagulat si Julian. "Paano?" "Lumaki po ako sa probinsya. Pamilyar po ako sa mga proseso doon, sa mga permit at sa ugali ng mga tao. At nakita ko po sa mga papeles na may hindi akma sa zoning permit." Paliwanag ni Clara, ang kanyang boses ay kalmado at may kumpiyansa. Nagdududa man, binigyan ni Julian si Clara ng pagkakataon at nagulat siya. Sa loob ng ilang oras, tinukoy ni Clara ang eksaktong problema at nagbigay ng mga solusyon na hindi nakita ng mga bihasang opisyales. Ang kanyang mga payo ay praktikal, simple at tama. Naramdaman ni Julian ang isang kakaibang paghanga. Hindi lang pala si Clara isang simpleng babae mula sa probinsya. Siya ay matalino, may alam at may kakayahan. Sa kanilang pagtutulungan, naramdaman ni Julian na unti-unti siyang lumalapit kay Clara, hindi na bilang asawa, kundi bilang isang kasamahan, isang taong may tiwala siya. "Salamat, Clara," sabi ni Julian pagkatapos ng kanilang pagpupulong. "Hindi ko inaasahan na ganoon ka ka-informative." Ngumiti si Clara. Ang ngiti nito ay totoo at maliwanag. "Ginagawa ko lang po ang aking makakaya." "Hindi lang basta makakaya. Maraming salamat." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Julian ang init sa kanyang dibdib. Isang init na matagal nang nawala simula nang mawala si Amelia. Ilang araw pagkatapos ng insidente sa opisina, nagpasya si Julian na dalhin si Clara sa kanyang sariling probinsya. Sa lugar kung saan siya lumaki, nais niyang makita ang mundo kung saan nagmula ang babaeng ito. Napakasimple ng buhay doon, malayo sa karangyaan ng syudad. Nakita niya ang isang masayang Clara, malayang nakikipag-ugnayan sa mga kapitbahay
tumutulong sa mga matatanda, at nakikipaglaro sa mga bata. Ang mga mata niya ay puno ng buhay. Ang kanyang puso ay tila lumambot nang makita ang ganitong Clara. "Dito ako lumaki, Julian," sabi ni Clara, habang nakatanaw sa malawak na bukirin. Simple lang, pero puno ng pagmamahal. Naramdaman ni Julian ang isang haplos sa kanyang puso. Ito ang kakulangan sa kanyang sariling pamilya. Isang mainit na pagmamahal na hindi niya naramdaman simula ng bata pa siya. Nang gabing iyon, matapos silang bumalik sa syudad, naramdaman ni Clara ang kakaibang pagkahilo. Hindi na ito ang unang beses. Nagtataka siya. Sa loob ng silid, habang nag-iisa, sinubukan niyang ipaliwanag ang mga sintomas. Nagdududa siya, kumuha siya ng isang pregnancy test kit na matagal nang nakatago sa kanyang cabinet. Kinakabahan si Clara, ang mga kamay niya ay nanginginig. Inilagay niya ang test kit sa lababo at naghintay. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Lumipas ang ilang sandali. Dahan-dahan, tiningnan niya ang resulta. 2 linya, malalim na hininga ang pinakawalan ni Clara. Isang butil ng luha ang lumandas sa kanyang pisngi, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Isang luha ng pagkabigla, at kasabay nito, isang kakaibang pakiramdam ng pag-asa. Buntis siya. Nagdadalang tao siya. Isang anak ni Julian. 2 malinaw na linya na tila isang huling hininga na nagpapabago sa lahat. Hindi makapaniwala si Clara. Nakatitig sa pregnancy test kit na hawak niya. Buntis siya. Nagdadalang tao siya sa anak ni Julian Ramirez. Ang balita ay tila isang malakas na tunog sa kanyang isipan, nagdudulot ng halo-halong emosyon, gulat, kaba, takot. Ngunit kasabay nito, isang kakaibang init sa kanyang dibdib, isang pag-asa, isang anak, isang munting nilalang na magiging parte ng buhay niya na walang pakialam sa kanyang estado o sa pangalan ng kanyang pamilya. Niyakap niya ang kanyang sarili, pinipigilan ang luha. Hindi na lang siya mag-isa. Mayroon na siyang dahilan upang lumaban, upang maging matatag. Kailangan niyang sabihin kay Julian. Naghintay si Clara na dumating si Julian mula sa opisina. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Nang marinig niya ang tunog ng sasakyan nito sa labas, naramdaman niya ang matinding kaba. Paano niya sasabihin? Ano ang magiging reaksyon nito? Matutuwa ba ito o mas lalong lalayo? Pumasok si Julian sa silid. Nakita si Clara na nakatayo malapit sa bintana. Tahimik at malalim ang iniisip. May problema ba, Clara? Tanong nito. Ang boses ay kalmado ngunit may pagtataka. Pinigilan ni Clara ang kanyang paghihinga. Julian, may sasabihin ako sa iyo. Inabot niya ang pregnancy test kit na kanina pa niya hawak. Tiningnan ni Julian ang hawak ni Clara at nang makita niya ang 2 linya, nagulat ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at tila hindi makapaniwala. Buntis ka? Halos pabulong na tanong nito. Tumango si Clara, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Naghintay siya ng masamang reaksyon. Ngunit sa halip, nakita ni Clara ang isang bahagyang pagbabago sa mukha ni Julian. Ang gulat ay napalitan ng isang kakaibang tingin, isang sulyap ng pag-asa, at sa loob ng maikling sandali, isang ngiti na halos hindi makita. Anak ko! Bulong ni Julian, tila kinakausap ang kanyang sarili. Bigla itong lumapit kay Clara at sa unang pagkakataon, hinawakan ang kanyang kamay. Sigurado ka? Opo. Sagot ni Clara, ang kanyang boses ay nanginginig.
Naramdaman ni Julian ang haplos ng pag-asa. Mag-iingat ka, sabi nito. Ang boses ay mas malambing kaysa dati. Proprotektahan ko kayong dalawa. Isang pangako. Ngunit ang munting pag-asa na iyon ay mabilis na naglaho ng sumunod na araw nang malaman ni Senyora Sofia ang balita. Sa hapagkainan, habang nag-aalmusal sila, sinabi ni Julian ang tungkol sa pagbubuntis ni Clara. Mama, Clara is pregnant. We're having a baby. Napakalaglag ng kutsara ni Senyora Sofia sa plato, gumawa ng isang malakas na tunog na bumulabog sa katahimikan. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Si Bianca na nakaupo sa tabi niya ay nanlaki ang mga mata sa pagkabigla at inggit. Ano? Sigaw ni Senyora Sofia. Buntis ka? Anong kalokohan ito, Clara? Hindi ka pa ba nakontento sa pagiging asawa ni Julian? Ngayon, gagamitin mo ang bata para mas lalo kang kumapit sa pamilya Ramirez. Tama ba? Ang boses nito ay naglalabas ng apoy. Nanginginig si Clara, ngunit pilit niyang pinanatili ang kanyang tindig. Senyora Sofia, hindi po. Wag mo akong dinidepensa, Clara. Putol ni Senyora Sofia. Alam kong may plano ka. Isang anak? Imposible! Ito ay isang aksidente. O mas masahol pa, isang paraan upang itali si Julian sa iyo. Mama, tama na, biglang sigaw ni Julian. Tumayo ito, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Anak ko ang pinag-uusapan natin at hindi mo pwedeng insultuhin si Clara ng ganyan. Nagulat si Senyora Sofia sa pagtindig ni Julian. Hindi niya inaasahan ang ganoong reaksyon mula sa kanyang anak. Ang bata ay Ramirez. Mama, at hindi ko hahayaan na saktan mo ang aking asawa at ang aking anak. Hindi ka na makakapagdesisyon sa buhay ko. Matigas na sabi ni Julian habang hawak ang kamay ni Clara. Naramdaman ni Clara ang init sa kanyang kamay, isang senyales ng suporta. Sa unang pagkakataon, ipinagtanggol siya ni Julian sa harap ng kanyang ina. Ang pag-asa ay muling sumibol sa kanyang puso. Samantala, si Don Ricardo na tahimik na nakikinig ay ngumiti ng bahagya, puno ng kagalakan. Isang apo! Magandang balita iyan, Julian. Clara, congratulations anak! Pagkatapos ng hapagkainan, tinawag ni Don Ricardo si Clara sa kanyang opisina. Clara anak, simula nito, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Ngunit gusto kong protektahan ka. May ibibigay ako sa iyo. Ibinigay ni Don Ricardo ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy at nakasulat ang kakaibang mga simbolo. Ito ay pag-aari ng iyong ina, sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay malungkot. Ang tunay mong ina, itago mo ito ng maigi, huwag mo itong buksan hanggat hindi mo na kailangan. Naglalaman ito ng mga lihim na maaaring magpabago ng lahat. Ngunit mag-ingat ka, mapanganib ang mga lihim na ito. Kinakabahan, kinuha ni Clara ang kahon. Ang bigat nito ay hindi lang sa kahoy, kundi sa mga lihim na nakatago sa loob. Salamat po, Don Ricardo. Bulong ni Clara. Ang tanging payo ko lang, Clara, ay manatili kang matatag para sa iyo at para sa iyong anak. Ito ang iyong kalasag. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Clara sa kanyang kama, ang kahon ay nakalagay sa ilalim ng kanyang unan. Napaisip siya sa mga salita ni Don Ricardo. Sino ba talaga ang kanyang mga magulang? At bakit ganito ang takot na nararamdaman ni Don Ricardo? Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Binuksan niya ang mensahe. Mag-ingat ka, Clara. Ang lahat ng bagay na nasa iyo ay maaaring mawala. Ang iyong kaligayahan, ang iyong buhay, at lalo na
ang iyong anak. Kasama ng mensahe ay isang litrato. Isang litrato niya habang nakatayo sa hardin, ang tiyan ay bahagyang umbok na kinunan ng lihim. Naramdaman ni Clara ang lamig sa kanyang buong katawan. Hindi ito isang ordinaryong banta. Mayroong isang taong nakamasid sa kanya, nagmamanman sa bawat kilos niya. Ang kalaban ay hindi lang si Senyora Sofia. Mas malalim pa ito. Ang mga salita ng ina niya ay umalingaw sa isipan ni Julian, ngunit mas malakas ang boses ng pagbabanta sa text message. Mag-ingat ka, Clara. Ang lahat ng bagay na nasa iyo ay maaring mawala. Hindi niya nagustuhan ang tono. Sino ang nangangahas na bantaan ang kanyang asawa at higit sa lahat, ang kanyang magiging anak? Matapos ang insidente sa hapagkainan, lalong naging seryoso si Julian sa kanyang papel bilang asawa at magiging ama. Ang pagiging ama ang tila nagpukaw sa isang bahagi ng kanyang sarili na matagal nang natutulog. Hindi na niya kayang manatiling walang pakialam. Kung dati ay malamig siya kay Clara, ngayon ay may kakaibang pagmamalasakit na siyang nararamdaman. Kinausap niya ang pinagkakatiwalaang security head ng pamilya Ramirez. Gusto kong maglagay ka ng karagdagang seguridad kay Clara, utos ni Julian. Discreetly, walang dapat makaalam, at alamin mo kung sino ang nagpadala ng text message sa kanya. Masusunod, Sir Julian, sagot ng security head. Habang iniimbestigahan ang banta, sinubukan ni Julian na maging malapit kay Clara. Gusto niyang tiyakin na ligtas ito, ngunit hindi niya alam kung paano sisimulan ang pagpapahayag ng kanyang pagmamalasakit. Ang kanyang puso na matagal nang nakakulong sa pader ng kalungkutan ay dahan-dahang gumuguho dahil sa presensya ni Clara at ng inaasahan nilang anak. Isang hapon habang nag-aalmusal si Julian at Clara, may kumatok sa pintuan. Ang katulong ay bumalik na may ngiti sa labi. Sir, ma'am, may bisita po kayo. Si Miss Teres Santiago po. Nagulat si Clara. Si Tess? Lumabas si Clara at sumunod si Julian. Nakita niya ang isang babaeng nakangiti na yakap-yakap si Clara ng mahigpit. Clara! Ang tagal na. Na-miss kita, friend. Si Tess Santiago, ang matalik na kaibigan ni Clara mula sa probinsya. Ngunit habang nakikipag-usap si Tess kay Clara, hindi maiwasan ni Julian na mapansin ang kakaibang tingin nito sa kanya. Isang sulyap na tila may pagtatago o pagtataka. Nang gabing iyon, matapos maghapunan, tinawag ni Senyora Sofia si Tess sa kanyang pribadong silid. Magandang trabaho, Teres, sabi ni Senyora Sofia na may ngiti sa labi. Mukhang matagal na kayong magkaibigan ni Clara. Opo, Senyora Sofia, sagot ni Tess na tila may takot sa kanyang boses. Ngunit ano po ba ang kailangan ninyo sa akin? Simple lang, sagot ni Senyora Sofia habang nag-aalok ng isang supot ng pera. Gusto kong malaman mo ang lahat ng lihim ni Clara, ang kanyang mga kahinaan, ang kanyang mga kalokohan, at gusto kong unti-unti mong sirain ang tiwala ni Julian sa kanya. Kaya mo ba iyon? Nanlaki ang mga mata ni Tess sa laki ng pera. Ngunit, Senyora Sofia, kaibigan ko po si Clara. Kaibigan? Sino ang nagbayad sa pag-aaral mo? Sino ang nagbigay ng trabaho sa iyo pagkatapos mong magtapos? Hindi ba ako? Ang boses ni Senyora Sofia ay nagbabanta. Kung hindi mo gagawin ang gusto ko, mawawalan ka ng lahat at ipapaalam ko sa lahat kung anong klaseng kaibigan ka. Nanginginig si Tess
Alam niyang wala siyang magagawa. Opo, Senyora Sofia, gagawin ko po. Kinaumagahan, sinimulan ni Tess ang kanyang plano. Habang nag-aalmusal sila, sinubukan niyang magkwento ng mga lumang alaala tungkol kay Clara, ngunit may bahid ng panunukso. Naaalala mo, Clara, nung minsang nag-date ka sa isang lalaki na akala mo ay mayaman, pero driver lang pala ng bus, sabi ni Tess, habang nakatingin kay Julian. Napakalaki ng expectations mo, friend, kaya ka tuloy na paasa. Naramdaman ni Clara ang pagkapahiya, ngunit pilit niyang ngumiti. Tess, huwag mo nang balikan ang mga lumang istorya. Ngunit si Julian, na nakikinig, ay may kakaibang pakiramdam. Hindi niya nagustuhan ang tono ni Tess. Kung tunay itong kaibigan ni Clara, bakit tila sinasadya nitong ipahiya ang dalaga? Well, ganyan talaga si Clara, Sir Julian. Patuloy ni Tess na parang nagpapaliwanag. Kahit simple lang, gustong-gusto niya laging makakuha ng mataas. Kaya nga po siguro, siya napunta rito sa pamilya Ramirez, di ba? Nagkunwari pa itong natawa. Hindi nakasagot si Julian, pero nakita niya ang bahagyang pagkirot sa mukha ni Clara. Kinagabihan, habang nasa sala si Clara, naramdaman niya ang matinding pagkahilo. Kinailangan niyang humawak sa pader. Nakita ito ni Tess. Ay Clara, anong nangyayari sa iyo? Sabi ni Tess na lumapit. Ngunit sa halip na tulungan si Clara, sadyang idinikit niya ang kanyang paa sa paanan ng hagdanan upang hindi makita. Masama po ang pakiramdam ko, sabi ni Clara habang pilit na humakbang paakyat. Medyo nahihilo ako. Naglalakad si Clara patungong hagdan. Ang paningin ay medyo lumalabo. Hindi niya napansin ang bahagyang madulas na bahagi ng hagdanan. Sa isang iglap, nawalan siya ng balanse. Clara! Sigaw ni Julian, nakakalabas lang mula sa kanyang opisina. Nakita niya ang pagdulas ni Clara. Mabilis siyang tumakbo, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Naabutan niya si Clara bago ito tuluyang bumagsak sa sahig. Niyakap niya ito ng mahigpit at ang ulo ni Clara ay sumalpok sa kanyang balikat. Ngunit sa lakas ng pagdulas, ang kanyang kaliwang braso ay sumalpok sa gilid ng hagdan. Aray! Daing ni Clara habang hawak ang kanyang braso. Ayos ka lang ba, Clara? Ang baby? Nag-aalalang tanong ni Julian habang tinitingnan ang tiyan ni Clara. Okay lang po ako. Masakit lang ang braso ko, sagot ni Clara na nakatingin kay Julian. Ang takot sa mga mata nito ay nagdulot ng galit sa puso ni Julian. Tiningnan ni Julian si Tess na nakatayo lang sa malayo, walang ginagawa, ang kanyang mukha ay puno ng gulat na tila nagpapanggap. Sa isang iglap, nakita ni Julian ang isang maliit na bahagi ng madulas na sapatos ni Tess sa sahig. Isang sadyang pagkahulog. Tess, hindi ka ba tutulong? Matalim na tanong ni Julian. Ang boses niya ay puno ng galit na hindi niya kailanman inakala na kaya niyang ipamalas. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab, nakatutok kay Tess na nanigas sa kinatatayuan. Nagulat si Tess. Ang kanyang ngiti ay biglang nawala, napalitan ng takot. Ay! Pasensya na po, Sir Julian. Nagulat lang po ako. Oh my gosh, Clara, okay ka lang ba? Lumapit ito ng may pagkukunwari, ngunit huli na. Nakita na ni Julian ang reaksyon nito. Maingat na inalalayan ni Julian si Clara na namumutla pa rin sa takot at sakit. Kaya mo bang tumayo? Tumango si Clara habang hawak ang kanyang braso. Medyo masakit lang po. Inihatid ni Julian si Clara sa sofa at agad siyang tumawag ng doktor. Samantala, tiningnan niya si Tess.
Ang kanyang tingin ay puno ng hinala. Mabuti pa, Tess. Umuwi ka muna. Ipapaalam ko na lang kay Clara kung kailan ka pwedeng bumalik. Ang tono niya ay final, walang pasubali. Pero, Sir Julian, umuwi ka na. Muling ulit ni Julian. Ang boses ay mas malalim. Walang nagawa si Tess kundi sundin ang utos ni Julian. Ngunit bago ito umalis, sulyap ang ipinukol nito kay Clara. Isang sulyap na nagtatago ng galit at inggit. Nang dumating ang doktor matapos suriin si Clara, sinabi niyang minor lang ang sprain sa braso ng dalaga. Ngunit kailangan itong mag-ingat lalo na sa kanyang pagbubuntis. Salamat po, Doc. Sabi ni Julian na may pag-aalala. Salamat sa Diyos at ayos kayo. Salamat po, Doc. Sagot ni Clara habang tinitingnan ang kanyang braso na may benda. Matapos umalis ng doktor, umupo si Julian sa tabi ni Clara. Sigurado ka bang okay ka lang? Hindi masakit ang tiyan mo? Umiling si Clara. Hindi po, masakit lang po ang braso ko. Tumingin si Julian sa kanyang mga mata. Clara, alam kong may sadyang nangyari kanina. Hindi ito aksidente, tama ba? Nagulat si Clara. Tiningnan niya si Julian at nakita niya ang seryosong ekspresyon sa mukha nito. Tumango siya. Feeling ko po, si Tess ang gumawa niyan, di ba? Matalim na tanong ni Julian. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Hindi niya inakala na napansin ni Julian ang lahat. Nakita niyo po? Oo, sagot ni Julian. Ang paraan ng pagtingin niya sa iyo at ang kanyang pagkagulat. Hindi ko gusto ang mga kilos niya. Kaya ko naisip na baka may motibo siya at nakita ko rin ang kaunting dulas sa hagdan. May sadyang ginawa siya. Napabuntong hininga si Clara. Hindi ko po maintindihan, Julian. Akala ko kaibigan ko siya. Ang mga kaibigan ay hindi nagtataksil, Clara. Sabi ni Julian. Ang boses ay seryoso. At sa tingin ko, may nagtutulak sa kanya. Tumingin si Julian sa pinto, tila may iniisip. Masyadong malakas ang koneksyon niya sa iyo para lang manggaling sa kanya ang lahat ng ito. Mayroong mas malalim. Biglang nag-flash sa isipan ni Julian ang pagkakataong nakita niya si Senyora Sofia na kausap si Tess sa hardin. Ilang araw bago dumating ang bisita. Noon, hindi niya gaanong pinansin. Ngayon, tila nagiging malinaw ang lahat. Ang ina niya. Clara, hindi ka dapat mag-isa, sabi ni Julian. Mula ngayon, may kasama ka. Mayroon akong ipapadala na tutulong sa iyo. At huwag kang mag-alala, malalaman natin ang katotohanan. Naramdaman ni Clara ang ginhawa sa kanyang puso. Sa unang pagkakataon, hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Hawak ni Julian ang kanyang kamay at sa bawat haplos, naramdaman niya ang init ng proteksyon at pagmamahal. Kinabukasan, naging abalala si Julian sa pag-iimbestiga sa mga nangyari. Ang kanyang mga tauhan ay naghahanap ng mga CCTV footage sa paligid ng bahay, ngunit tila mayroong blind spot sa bahagi ng hagdan. Ngunit may isang katulong na nakakita kay Tess na may kausap sa cellphone at tila nakikipag-usap sa isang taong hindi pamilyar. Samantala, lumalabas ang mga bagong impormasyon tungkol kay Tesses. Nalaman ni Julian na si Tess ay nagkaroon ng malaking problema sa pera at ang kanyang pamilya ay may matinding utang. At biglang nagkaroon siya ng malaking halaga ng pera sa kanyang bank account. Masyadong malinaw ang lahat. Nang gabing iyon, matapos niyang balikan ang lahat ng impormasyon, nagpa siya si Julian na harapin ang kanyang ina. Mama, sabi ni Julian,
Habang pumasok siya sa silid ni Senyora Sofia, may kailangan tayong pag-usapan. Ngumiti si Senyora Sofia na nakaupo sa kanyang upuan. O Julian, akala ko ay nakalimutan mo na ako. Ano bang nangyari sa hapunan? Hindi ka na nga pala dumalo. Alam ko na, Mama, matigas na sabi ni Julian. Alam ko ang ginawa niyo kay Clara. Alam ko ang plano niyo. At alam ko na kayo ang nasa likod ng lahat. Nawala ang ngiti sa muka ni Senyora Sofia. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang muka ay namutla. Anong pinagsasasabi mo, Julian? Nababaliw ka na ba? Huwag kayong magpanggap, Mama. Patuloy ni Julian. Nakita ko ang lahat. Nakita ko ang pagbagsak ni Clara. At nakita ko si Tess. At alam kong kayo ang nagtulak sa kanya para gawin ang lahat ng ito. Ito ang dahilan kung bakit nag-iwan ng banta sa cellphone ni Clara. Ito ang dahilan kung bakit kinakausap ni Tess ang isang estrangherong hindi kilala ng sinuman. Ito ang lahat ng gawa nyo. Tumayo si Senyora Sofia, ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Julian, hindi mo ako maintindihan. Ginagawa ko ito para sa iyo. Para sa pangalan ng pamilya Ramirez. Hindi siya karapat-dapat sa iyo. Hindi siya karapat-dapat maging ina ng iyong anak. Wala kayong karapatan, Mama, sigaw ni Julian. Ako ang magpapasya kung sino ang karapat-dapat sa akin. At si Clara, mas karapat-dapat siya kaysa sa sino mang kilala ko. Hindi ko hahayaan na saktan mo siya at ang aking magiging anak. Hinawakan ni Julian ang kanyang ulo, ang kanyang puso ay puno ng galit at pagkabigo. Masyado na po, Mama. Masyado na ang ginagawa niyo. Hindi ko maintindihan kung bakit ganyan kayo kasama. Ginagawa ko ito para sa iyong kinabukasan. Sigaw ni Senyora Sofia, ang kanyang boses ay tila nagdudusa. Ayokong masira ang lahat ng pinaghihirapan natin dahil lang sa isang probinsyana. May mas maganda akong plano para sa iyo, Julian. Wala akong pakialam sa plano niyo, Mama, sigaw ni Julian. Ang tanging plano ko ngayon ay protektahan ang aking pamilya. At kung kailangan kong lumaban sa inyo, gagawin ko. Sa pagtatapos ng pag-uusap, lumabas si Julian sa silid ni Senyora Sofia. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ramdam niya ang bigat ng laban na kanyang kakaharapin sa pagitan ng kanyang ina at ang kanyang pamilya. Isang pagsubok sa kanyang katapatan at sa kanyang pagmamahal. Ang kanyang mundo ay tila gumuguho, ngunit sa kanyang isipan, isang imahe lang ang nakikita niya, si Clara, ang kanyang asawa at ang kanilang magiging anak. Para sa kanila, handa siyang lumaban. Ang mga salita ni Julian ay nag-iwan ng malalim na sugat sa puso ni Senyora Sofia. Ngunit sa halip na sumuko, lalo lang itong nagalit. Ang ideya na ipagtatanggol ni Julian si Clara, isang babaeng mula sa probinsya, laban sa kanya, ang kanyang sariling ina ay hindi katanggap-tanggap. Nagplano siya ng mas masahol pa, hindi siya papayag na matalo. Samantala, matapos ang insidente sa hagdan at ang matinding pag-uusap nila ni Senyora Sofia, naging mas malapit si Julian kay Clara. Ang bawat kilos niya ay may pag-aalala. Ang bawat sulyap ay may pagmamalasakit. Inaalalayan niya si Clara sa bawat paglalakad, tinitiyak na komportable ito at sinisiguro na laging may kasama ang dalaga upang bantayan. Clara, sigurado ka bang gusto mong pumunta sa party ni Mayor? Tanong ni Julian habang inaayos ang buhok ni Clara. Hindi ka pa magaling, ngumiti si Clara. Ayos lang po ako, Julian, at kailangan nating magpakita doon para sa pamilya Ramirez, di ba? Napakabuntong hininga si Julian. Gusto ko lang na maging ligtas ka.
Habang papalapit ang araw ng party, naramdaman ni Clara ang kaba. Alam niyang nandoon si Senyora Sofia at tiyak na may bago itong plano. Tama nga siya. Sa party, nagkalat ang mga tao. Masaya ang musika. Ngunit sa likod ng mga ngiti, ramdam ni Clara ang lamig ng mga mata ng ibang tao sa kanya. Ang mga bulungan ay tila matatalim na karayom. Biglang lumapit si Tess na may ngiti sa labi. Clara, ang ganda mo ngayon. Bagay na bagay sa iyo ang suot mo. Nagulat si Clara. Matapos ang insidente sa hagdan, akala niya ay hindi na magpapakita si Tess. Tess, sabi ni Clara na may pagtataka. Pasensya ka na sa nangyari sa hagdan, Clara. Bulong ni Tess na tila nagsisisi. Hindi ko naman sinasadya, nabigla lang talaga ako. Gusto kong bumawi sa iyo. Hindi makapaniwala si Clara. Ang bilis ng pagbabago ni Tess, ngunit mayroong isang bagay na kakaiba sa kanyang ngiti. Clara, patuloy ni Tess. Kinausap ko si Senyora Sofia. Sabi niya, mayroon daw kayong kasunduan. Nabibigyan kanya ng pera para lang pakasal kay Julian at pagkatapos ay aalis ka na raw. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Anong pinagsasasabi mo, Tess? Walang ganoon. Ay wala ba? Sabi ni Tess na may pagtataka. Pero may nakita akong envelope sa lamesa ni Senyora Sofia, puno ng pera at may nakasulat na para kay Clara Reyes, kasunduan. Nagulantang si Clara. Alam niyang gawa-gawa lang ito ni Senyora Sofia, ngunit paano niya mapapatunayan? Tess, totoo ba yan? Isang malalim na boses ang narinig ni Clara sa likuran niya. Si Julian. Ang kanyang mukha ay puno ng pagdududa at sakit. Julian, hindi totoo yan, sigaw ni Clara. Gawa-gawa lang yan ni Senyora Sofia at ni Tess. Ngunit bago pa makapagsalita si Julian, inilabas ni Tess ang kanyang cellphone at pinakita ang isang larawan. Isang larawan ng isang envelope na puno ng pera at ang nakasulat na para kay Clara Reyes, kasunduan. Mukhang totoo. Napakasama ninyo, Clara, sabi ni Julian, ang kanyang boses ay puno ng pait. Akala ko ay nagbabago ka na. Akala ko ay may pagmamahal ka na sa akin, pero pera lang pala ang habol mo. Naramdaman ni Clara ang bigat ng mga salita ni Julian. Ang kanyang puso ay nadurog. Julian, totoo ang pagmamahal ko sa iyo at sa anak natin. Talaga? Sabi ni Julian na may ngiti ng pagkabigo. O baka plano mo lang talaga na gamitin ang bata para mas makakapit ka sa amin? Ang mga salita ni Julian ay tila kutsilyong tumutusok sa kanyang puso. Naramdaman ni Clara ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang lahat ng pagsisikap niya, ang lahat ng pagmamahal niya ay parang walang kwenta. Biglang lumapit si Don Ricardo. Ano ang nangyayari dito? Lolo, sabi ni Julian na may galit sa kanyang boses. Ang asawa niyo po, may kasunduan sa mama ko. Binayaran siya para lang pakasalan ako at ngayon ginagamit niya ang bata para mas kumapit sa amin. Tiningnan ni Don Ricardo si Clara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Don Ricardo, hindi po totoo yan. Sigaw ni Clara, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi ko po gagawin yan. Ngunit ang mga salita ni Tess at ang larawan ay tila mas may bigat. Ang mga bulungan ng mga bisita ay lalong lumakas. Clara, bakit ka nagtatago? Sabi ni Tess na may kakaibang ngiti. Sabihin mo na ang totoo. Naramdaman ni Clara ang matinding pagkapahiya. Hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag. Wala siyang ebidensya. Ang lahat ng bagay
ay tila laban sa kanya. Julian, pabulong na sabi ni Clara, kailangan nating mag-usap. Ngunit umiling si Julian. Wala na tayong pag-uusapan, Clara. Malaki ang pagkakamali ko sa iyo. Tumalikod si Julian at umalis sa party. Iniwan si Clara na nag-iisa sa gitna ng mga nagtatakang tingin at bulungan. Ang kanyang puso ay nadurog. Ang kanyang pag-asa ay nawala. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, naalala ni Clara ang mga salita ni Don Ricardo. Itago mo ito ng maigi. Huwag mo itong buksan hanggat hindi mo na kailangan. Ang kahon. Ang kahon na naglalaman ng mga lihim. Nang gabing iyon, matapos niyang umuwi, umakyat si Clara sa kanyang silid at dahan-dahang kinuha ang kahon sa ilalim ng kanyang unan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ito na ba ang oras? Ito na ba ang panahon upang buksan ang mga lihim na maaring magpabago sa kanyang buhay? Binuksan niya ang kahon. Sa loob, may isang bungkos ng mga lumang dokumento, mga liham, at isang lumang album ng litrato. Sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang sertipiko ng kapanganakan. Sa halip na Clara Reyes, nakasulat ang pangalan, Clara Agustin, at sa gilid ng sertipiko may isang maliit na tala. Ipinanganak sa pamilya Agustin, isang pamilyang mayaman at kilala sa kanilang malawak na lupain sa Luzon, nawala sa trahedya. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Agustin, hindi Reyes. Siya ay anak ng isang mayamang pamilya. Ang lahat ng kanyang pagkakakilanlan ay tila isang malaking kasinungalingan. Sino ba talaga siya? Bakit siya narito? At ano ang nangyari sa kanyang tunay na pamilya? Ang pangalang Clara Agustin ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Clara, tila isang bagong sumpa. Hindi niya maintindihan ang lahat ng alam niya tungkol sa kanyang sarili, ang kanyang pagiging simpleng probinsyana ay gumuho sa isang iglap. Hawak niya ang sertipiko ng kapanganakan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Siya ang anak ng pamilya Agustin, isang pamilyang mayaman at kilala. Ang mga dokumento sa kahon ay sunod-sunod niyang binuksan. May mga lumang papeles ng lupa, mga stock certificate at mga business contract na may pangalan ng Agustin Holdings. Ito ay isang malaking kumpanya kilala sa buong bansa at ang mga pangalan ng kanyang mga magulang ay nakasulat doon bilang mga may-ari. Nahanap niya ang isang lumang liham na tila galing sa isang abogado. Sa mahal na Don Ricardo Ramirez, nakasulat doon, matapos ang trahedya, ipinagkakatiwala ko sa inyo ang natitirang anak ng mga Agustin, si Clara. Ang kanilang yaman ay nakapangalan na sa kanya, ngunit kailangan itong itago hanggang sa tamang panahon. Ang mga nagbalak na saktan sila ay hindi dapat makaalam ng katotohanan. Protektahan mo siya, Ricardo, at tiyakin mong mailalabas ang katotohanan sa oras. Siya ang pag-asa. Nabitawan ni Clara ang liham. Si Don Ricardo, alam niya ang lahat. Hindi lang siya nagbayad ng kanyang pag-aaral, kundi ipinagtatanggol niya ang isang malaking lihim tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Siya ang tunay na tagapagmana ng Agustin Holdings, isang kumpanya na mas malaki pa sa Ramirez Group. Pero bakit? Bakit niya ito itinago? At sino ang mga nagbalak na saktan sila? Ang lahat ng nangyari sa kanya, ang pag-aasawa kay Julian, ang mga pagpapahirap ni Senyora Sofia, ang pagtataksil ni Tess. Lahat ba ito ay may koneksyon sa malaking lihim na ito? Naramdaman ni Clara ang pag-init
ng kanyang mga mata. Ngayon, naiintindihan niya. Hindi siya isang probinsyana na dapat apihin. Siya ay isang tagapagmana, isang biktima ng isang malaking balak. Ang pagkapahiya niya sa party ay napalitan ng matinding galit. Hindi na siya magpapatawad, hindi na siya mananahimik. Samantala, si Julian, na umalis sa party ng puno ng galit at sakit, ay hindi mapakali. Ang mga salita ni Clara, "Totoo ang pagmamahal ko sa iyo at sa anak natin," ay umalingaw sa kanyang isipan. Ang larawan ni Tess, ang paraan ng pagtingin ni Tess, may mali. Masyadong mabilis ang lahat, masyadong perpekto ang ebidensya. Hindi bulong ni Julian sa sarili. May mali. Tinawagan niya ang kanyang security head. Gusto ko ng masusing investigasyon kay Teres Santiago. Simula pa lang, may kakaiba sa kanya. Pati na rin sa bank account transactions niya. Hindi nagtagal, bumalik ang security head. "Sir Julian, may nakita po kaming malaking halaga ng pera na naipasok sa bank account ni Miss Santiago at galing po ito sa isang offshore account na konektado sa Ramirez Group. Mayroon din po kaming nakitang text messages niya sa isang unknown number at ang number po na iyon ay rehistrado sa pangalan ni Senyora Sofia Ramirez." Nanlaki ang mga mata ni Julian. Ang kanyang sariling ina, ang nanay niya ang nasa likod ng lahat. Ang pagdududa niya kay Clara ay biglang napalitan ng matinding galit at pagsisisi. "Mama," bulong ni Julian, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. "Bakit?" Agad na bumalik si Julian sa bahay. Nagmamadali siyang pumasok sa study room ni Don Ricardo. Nandoon si Don Ricardo, tahimik na nakaupo, tila naghihintay. "Lolo!" sabi ni Julian. Ang kanyang boses ay puno ng galit at sakit. "Alam niyo po ba ang lahat? Ang plano ni Mama, ang paggamit niya kay Tess, at ang kasunduan?" Malungkot na tumango si Don Ricardo. "Oo, Julian, alam ko. Sinubukan ko ng pigilan ang ina mo, ngunit matigas ang kanyang ulo. Ang kanyang hangarin sa kapangyarihan at kayamanan ay bumulag sa kanya." "Bakit, Lolo? Bakit niya ginagawa ito?" tanong ni Julian. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. "Hindi lang ito tungkol sa iyo, Julian," sabi ni Don Ricardo na may malalim na tingin. "Mas malalim pa rito, Clara. Siya ang susi sa lahat." Biglang bumukas ang pinto. Si Clara, nakatayo roon, ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Hawak ang mga dokumento mula sa kahon. Ang kanyang tindig ay hindi na isang simpleng probinsyana, kundi isang babaeng may kapangyarihan. "Clara," gulat na sabi ni Julian. "Alam ko na, Julian," matigas na sabi ni Clara. "Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang totoo kong pagkatao." Tiningnan ni Clara si Don Ricardo. "Don Ricardo, bakit niyo po itinago ang lahat? Ako si Clara Agustin. Hindi Reyes. Ako ang tagapagmana ng Agustin Holdings." Nagulat si Julian. Agustin Holdings. Kilala niya ang kumpanyang iyon. Isa ito sa pinakamalaking conglomerates sa bansa, kasing laki ng kanilang Ramirez Group. "Clara, anak," simula ni Don Ricardo. "Huwag niyo akong tawaging anak," putol ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng sakit at galit. "Nagtiwala ako sa inyo. Ibinigay ko ang lahat. Pero itinago niyo ang katotohanan. Bakit?" "Kailangan kitang protektahan, Clara," sabi ni Don Ricardo. "Ang mga taong nagbalak-saktan ang iyong mga magulang ay matataas na tao. Sila ang mga katunggali ng iyong pamilya sa negosyo. At mayroon silang koneksyon sa Ramirez Group.
Kaya ko kayo ikinasal ni Julian upang maprotektahan ka mula sa kanila at mula sa sarili kong pamilya. At paano naman ang mama ko, Lolo? Tanong ni Julian. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Siya rin ba ay may bahagi sa lahat ng ito? Malungkot na tumango si Don Ricardo. Oo, Julian. Ang iyong ina ay alam ang lahat, ngunit mas inuna niya ang kapangyarihan. Nais niyang kontrolin ang yaman ng mga Agustin sa pamamagitan mo. Kaya niya gustong alisin si Clara. Ang lahat ng bagay ay biglang naging malinaw. Ang mga pagpapahirap, ang mga banta, ang mga kasinungalingan, lahat ay may koneksyon sa malaking yaman na nakatago sa kanya. Hindi na ako mananahimik, matigas na sabi ni Clara. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Hindi na ako magpapagamit. Lalaban ako, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa anak ko. At sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ang katotohanan. Tiningnan ni Julian si Clara. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi na ang tahimik na probinsyana. Siya ay isang babaeng may kapangyarihan, may lakas ng loob, isang reyna na handang ipaglaban ang kanyang korona. Ang bawat salita ni Clara ay tila isang bagong simula. Ang mga mata niya ay nagliliyab sa determinasyon at ang kanyang tindig ay puno ng kapangyarihan. Hindi na siya ang Clara na tahimik na tumatanggap ng mga pagpapahirap. Siya si Clara Agustin, ang tunay na tagapagmana at handa siyang ipaglaban ang lahat ng nawala sa kanya. Lalaban ako, Julian, sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay matatag. Para sa akin, para sa anak ko, at para sa katotohanan. Clara, bulong ni Julian, ang kanyang puso ay puno ng pagsisisi at paghanga. Patawarin mo ako, hindi ko alam ang lahat ng ito. At dahil sa akin, nagdusa ka. Umiling si Clara. Hindi mo kasalanan, Julian. Ang mga plano ng pamilya mo ang may sala. Ngunit ngayon kailangan nating magtulungan. Makikipagtulungan ako sa iyo, Clara. Matigas na sabi ni Julian. Kakalabanin ko ang sarili kong ina. Hindi ko hahayaan na masira niya ang lahat. Hindi ko hahayaan na saktan niya kayo ng anak ko. Naramdaman ni Clara ang init sa kanyang puso. Ito ang Julian na kailangan niya. Ang Julian na handang lumaban para sa kanya. Ngayon, kailangan nating kumilos ng matalino, sabi ni Clara. Kailangan nating ipaalam sa lahat ang katotohanan at kailangan nating bawiin ang lahat ng nawala sa akin. Nagsimula ang kanilang plano. Kinausap ni Clara ang isang abogado na pinagkakatiwalaan ni Don Ricardo at ipinaliwanag ang lahat ng detalye. Ang abogado na may mga koneksyon sa mga Agustin ay mabilis na kinumpirma ang pagkakakilanlan ni Clara. Ang mga dokumento ay totoo. Si Clara Agustin ay buhay. Makalipas ang ilang araw, isang malaking press conference ang ang inihanda ng Ramirez Group. Inaasahan ni Senyora Sofia na si Julian ang magpapahayag ng isang mahalagang proyekto. Ngunit nagkamali siya. Sa halip, lumabas si Clara sa entablado na may bagong ayos ng buhok, nakasuot ng eleganteng damit, at may kapangyarihan sa kanyang mga mata. Sa tabi niya ay si Julian, nakasuot ng formal na kasuotan, ngunit ang tingin nito ay buong suporta kay Clara. Nagulat ang lahat. Ang mga flash ng kamera ay sunod-sunod. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula ni Clara, ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Ako po si Clara Agustin. Hindi Reyes, ang tunay na tagapagmana ng Agustin Holdings.
Nagkagulo ang mga mamamahayag, bulungan, gulat, shock. Matagal na po akong nawawala, patuloy ni Clara. Nawala po ako dahil sa isang trahedya na nagdulot ng pagkamatay ng aking mga magulang. At ang kanilang yaman, ang Agustin Holdings, ay nawala rin sa aking kamay. Tiningnan ni Clara ang kamera. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ngayon, ako po ay narito upang bawiin ang lahat ng nawala sa akin. Hindi lang ang aking pangalan at yaman, kundi pati na rin ang katarungan para sa aking mga magulang. Kasabay nito, inilabas ni Julian ang mga ebidensya laban kay Senyora Sofia at Tess. Ang mga dokumento, ang mga text messages, ang mga bank transactions, lahat ay isinapubliko. Ang buong planong pinaghirapan ni Senyora Sofia ay biglang gumuho sa isang iglap. Ang aking asawa, si Julian Ramirez, ay sumusuporta sa akin sa laban na ito, sabi ni Clara habang hawak ang kamay ni Julian. Siya ay kasama ko sa paghahanap ng katotohanan. Hindi makapaniwala si Senyora Sofia na nakaupo sa kanyang opisina at nanonood sa TV. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang simpleng probinsyana ay naging isang reyna. Ang kanyang planong perpekto ay biglang gumuho. Hindi! Sigaw ni Senyora Sofia habang binabato ang remote control sa TV. Hindi ito maaring mangyari. Samantala, sa isang pitan, si Tess ay nakakulong, ang kanyang muka ay puno ng takot. Hindi niya inakala na ganito ang mangyayari. Ang kanyang kaibigan ay hindi lang pala isang simpleng probinsyana. Doon, kinakausap siya ng isang investigador. Mrs. Santiago, kailangan mong sabihin ang lahat ng alam mo, lahat ng koneksyon mo kay Senyora Sofia Ramirez. Kung hindi, mas lalong lalalala ang kaso mo. Nanginginig si Tess. Alam niyang wala siyang magagawa. Sa takot na pabayaan siya ni Senyora Sofia, nagpasya siyang sabihin ang lahat. May isa pa po akong nalalaman. Bulong ni Tess. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi lang po ang mga Agustin ang biktima ni Senyora Sofia. May isa pa po siyang sinaktan. Si Amelia, ang dating kasintahan ni Sir Julian, at ang kanyang pagkamatay. Hindi po ito aksidente. Nagulat ang investigador. Ano ang ibig mong sabihin? Si Senyora Sofia po, sadyang gumawa po siya ng paraan para mawala si Amelia dahil ayaw niya po kay Amelia para kay Sir Julian. At dahil po sa mga lihim na alam ni Amelia tungkol sa mga Agustin, mahinang sabi ni Tess, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang pagtataksil ni Tess ay nagdulot ng isa pang malaking pasabog. Ang pagkamatay ni Amelia, ang dating pag-ibig ni Julian, ay hindi isang aksidente. Ito ay isang plano ni Senyora Sofia. Ang lahat ng kadiliman sa buhay ni Julian, ang kanyang pagiging malamig at malayo ay dahil sa kanyang ina. Ang bawat salita mula kay Tess sa press conference ay tila pumasok sa utak ni Julian. Nag-iiwan ng matinding pagkabigla. Ang pagkamatay ni Amelia, hindi po ito aksidente. Ang mga alaala ng kanyang dating kasintahan ay biglang nagbalik, ang sakit ng kanyang pagkawala ay muling bumalik. Ngunit ngayon ay may kasamang matinding galit, ang kanyang ina, ang sarili niyang ina. Hindi nagtagal, nakatanggap si Julia ng tawag mula sa investigador. Kinumpirma nito ang pahayag ni Tess.
May sapat na ebidensya na nagtuturo kay Senyora Sofia bilang utak sa likod ng pagkamatay ni Amelia. Hindi ito aksidente, isa itong krimen. Nabagsak si Julian sa kanyang upuan. Ang kanyang mundo ay gumuho ng tuluyan. Ang babaeng mahal niya, ang kanyang ina, ay isang kriminal. Ang lahat ng pagdurusa niya sa loob ng maraming taon dahil sa pagkawala ni Amelia, ang kanyang pagiging malamig, ang kanyang pag-aalinlangan sa pag-ibig, lahat ng iyon ay gawa ng kanyang ina. Nang gabing iyon, matapos ang gulo sa media, umuwi si Julian sa bahay ng mga Ramirez. Ang bahay ay tahimik, ngunit ang katahimikan ay tila sumisigaw ng katotohanan. Dumating si Clara. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Julian, malumanay na tawag ni Clara habang lumapit dito. Clara, bulong ni Julian, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Totoo ang lahat. Ang mama ko. Ang mama ko ang pumatay kay Amelia. Niyakap ni Clara si Julian nang mahigpit. Julian, nandito ako. Hindi ka nag-iisa. Sa pagyakap ni Clara, nakahanap si Julian ng lakas. Kailangan niyang harapin ang kanyang ina. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Pumasok si Julian at Clara sa silid ni Senyora Sofia. Nakaupo ito sa kanyang upuan, ang muka ay namumutla at ang mga mata ay puno ng takot. Hindi na ito ang Senyora Sofia na may kapangyarihan at pagmamataas. Isa itong babaeng takot at nag-iisa. Mama, matalim na tawag ni Julian. Alam ko na ang lahat. Alam ko ang ginawa niyo kay Amelia. Nanlaki ang mga mata ni Senyora Sofia. Julian, anak, hindi. Hindi totoo yan. Ang lahat ng ito ay paninira lang ni Clara. Huwag kang magsinungaling, Mama, sigaw ni Julian. May ebidensya na. May testigo. Bakit, Mama? Bakit niyo ginawa ito? Ang kanyang boses ay puno ng pighati at galit. Biglang bumagsak si Senyora Sofia sa sahig, umiiyak ng malakas. Ayokong mawala ka, Julian. Ayokong lumayo ka sa akin. Alam kong mahal mo si Amelia. At alam kong may alam si Amelia tungkol sa mga Agustin. Gusto kong protektahan ka. Gusto kong angkinin ang yaman ng mga Agustin para sa ating pamilya. Sa pamamagitan ng pagpatay, Mama? Tanong ni Julian. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sa pamamagitan ng pagwasak sa pamilya, sa pamamagitan ng pagsira sa buhay ko. Lumapit si Don Ricardo na tahimik na nakikinig sa pinto. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot at pagsisisi. Tama na, Sofia. Tapos na ang lahat. Tiningnan ni Don Ricardo si Julian at Clara at pagkatapos ay umupo sa tabi ni Senyora Sofia. Julian, Clara, may kailangan din akong sabihin sa inyo. Nakinig si Julian at Clara, ang kanilang mga puso ay kumakabog ng malakas. Ang pamilya Agustin at Ramirez ay matagal nang magkakakumpetensya. Simula ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay may bahid ng sakit. Ang ama ni Clara, si Mr. Agustin, ay nakatuklas ng isang ilegal na transaksyon na ginagawa ng Ramirez Group na konektado sa isang malaking political figure. At ang mama mo, Sofia, ay kasama sa transaksyong iyon. Nanlaki ang mga mata ni Julian. Ang kanyang ina ay hindi lang isang mamamatay tao, kundi isang kriminal din. Sinubukan kong protektahan si Mr. Agustin. Patuloy ni Don Ricardo. Ngunit huli na ang lahat. Namatay sila sa isang aksidente na tila inayos. At si Clara, ang tanging buhay na saksi,
ay kailangan kong itago. Pinagkatiwala siya sa akin ng kanyang ama bago siya namatay. At si Amelia, lolo? Tanong ni Julian. Si Amelia alam niya ang ilan sa mga lihim na ito, sagot ni Don Ricardo, na may lungkot sa kanyang mga mata. Nang nalaman ni Sofia na kayo ay nagmamahalan, nakita niya ito bilang isang panganib, kaya siya gumawa ng paraan para mawala si Amelia. Ang lahat ng lihim ay biglang nabunyag. Ang lahat ng kasinungalingan ay lumabas. Ang pamilya Ramirez na tila perpekto sa labas ay puno ng kadiliman at kasamaan sa loob. Sa labas ng bahay, dumating ang mga pulis. Narinig ni Senyora Sofia ang sirena ng pulis. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Hindi, sigaw ni Senyora Sofia. Hindi ako papayag, hindi ako makukulong. Ngunit huli na ang lahat. Walang nagawa si Senyora Sofia. Kinaladkad siya ng mga pulis habang patuloy na sumisigaw at nagpupumiglas. Si Bianca na biglang lumitaw ay nanigas sa kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay puno ng gulat at takot. Ang kanyang reyna ay bumagsak. Hindi ito totoo. Sigaw ni Bianca habang tinitingnan si Clara ng may galit. Kasalanan mo ito, Clara. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Ngunit hindi na pinansin ni Clara si Bianca. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Julian na nakaupo pa rin sa sahig. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Ang lahat ng nangyari ay tila isang bangungot. Ang pamilya Ramirez ay gumuho. Ang mga lihim ay nabunyag. Ang katotohanan ay lumabas. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman ni Clara ang isang bahagyang ginhawa. Ang katarungan ay nagsisimula ng manaig. Lumapit si Clara kay Julian at dahan-dahang niyakap ito. Ayos lang, Julian, bulong ni Clara. Magkasama tayong malalampasan ang lahat ng ito. Ngunit sa mga mata ni Julian, mayroon pa ring malalim na sakit. Ang kanyang ina ay isang kriminal. Ang kanyang pamilya ay puno ng kasamaan. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay gumuho. Makakaya pa ba nila ito? Ang kanilang pag-ibig, makakaya pa ba nitong lampasan ang lahat ng sakit na ito? Ang paghuni ng mga pulis, ang gawa, ang gulo sa media, at ang pagbagsak ng kanyang ina ay nag-iwan ng malalim na bakas sa kaluluwa ni Julian. Nakaupo pa rin siya sa sala, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Ang lahat ng alam niya tungkol sa kanyang pamilya, ang pundasyon ng kanyang pagkatao, ay gumuho sa isang gabi. Ang kanyang ina, isang mamamatay tao. Ang kanyang pamilya may bahagi sa pagkamatay ng mga Agustin. Ang sakit ay tila tumusok sa bawat ugat ng kanyang katawan. Julian, malumanay na tawag ni Clara habang lumapit dito at umupo sa tabi niya. Hinawakan niya ang kamay ni Julian. Huwag mong sisihin ang iyong sarili, hindi mo kasalanan. Paano ako hindi magsisisi, Clara? Pabulong na sabi ni Julian, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang aking ina, ang lahat ng sakit na dinanas mo, ang pagkamatay ni Amelia, ang mga kasinungalingan, lahat ay gawa niya. At ako, naging bulag ako. Niyakap ni Clara si Julian ng mahigpit. Hindi ka bulag, Julian. Ipinagtanggol ka niya sa mga kasinungalingan. Iyan ang ginagawa ng mga taong may itinatago. Ngunit ngayon, malaya ka na. Malayang magmahal, malayang mamuhay ng totoo. Sa pagyakap ni Clara, dahan-dahang naramdaman ni Julian ang init sa kanyang dibdib. Hindi siya nag-iisa. Mayroon siyang Clara, isang babaeng may lakas ng loob at pagmamahal.
Kinabukasan, lumabas ang balita sa lahat ng dyaryo at TV. Ang iskandalo ng pamilya Ramirez, ang pagkakakilanlan ni Clara Agustin, at ang mga krimen ni Senyora Sofia. Si Bianca ay naharap din sa mga kasong may kinalaman sa paninirang puri at pagiging kasabwat. Ang pangalan ng Ramirez Group ay nabahiran ng malaking iskandalo. Tinawag ni Don Ricardo si Julian at Clara sa kanyang opisina. Si Don Ricardo, na tila tumanda ng 10 taon sa isang gabi, ay nakaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Julian, Clara, simula ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay malalim. Ginawa ko ang lahat para protektahan ka, Clara, ngunit hindi ko nagawa ng buo. At para sa lahat ng mga kasinungalingan na aking itinago, humihingi ako ng kapatawaran. Yumuko si Don Ricardo. Don Ricardo, sabi ni Clara, nauunawaan ko po ang inyong sitwasyon, ngunit ang mga kasinungalingan ay nagdulot ng labis na sakit. Alam ko, anak, sa bananang sagot ni Don Ricardo. Kaya ngayon, ibibigay ko sa iyo ang katarungan. Ang Agustin Holdings, formal ko nang ililipat ang pamamahala sa iyo, Clara. Ang lahat ng yaman na dapat ay sa iyo ay ibabalik ko. At ang bahagi ng Ramirez Group na dapat na mapunta kay Julian ay ibibigay ko rin sa inyong dalawa. Sama-sama kayong mamamahala. Nagulat si Julian at Clara. Ngunit lolo, sabi ni Julian, kayo ang dapat na mamahala. Hindi na, Julian, sagot ni Don Ricardo. Ang mga kasalanan ng nakaraan ay kailangan ng bayaran at ang bagong henerasyon ang magtutuwid ng lahat. Alam kong kaya nyo. Matapos ang usapan sa opisina, nagpasya si Julian na dalawin ang kanyang ina sa piitan. Nandoon si Senyora Sofia, nakasuot ng uniforme ng preso. Ang kanyang mukha ay matamlay at puno ng pagsisisi. Mama, sabi ni Julian, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng sakit. Tiningnan ni Senyora Sofia si Julian at nagsimulang umiyak. Julian, anak ko, patawarin mo ako. Nabulag ako sa kapangyarihan, nabulag ako sa yaman. Gusto ko lang na maging perpekto ang buhay mo. Hindi niyo ako pwedeng ipagtanggol sa pamamagitan ng pagpatay, Mama. Sabi ni Julian, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. At hindi niyo pwedeng sirain ang buhay ko para sa ambisyon niyo. Alam ko, Julian, bulong ni Senyora Sofia. Alam kong nagkamali ako, wala akong karapatang humingi ng kapatawaran. Ngunit sana ay mapatawad mo ako sa huli. Matagal na katahimikan. Di alam ni Julian kung paano sasagutin ang kanyang ina. Hindi niya pa kayang magpatawad. Ngunit hindi rin niya kaya na kamuhian ito. Ang kanyang ina pa rin ito. Kailangan kong umalis, Mama, sabi ni Julian. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan kong magsimula ng bagong buhay. Para sa akin, para kay Clara, at para sa aming anak. Tumalikod si Julian, ang kanyang puso ay puno ng halo-halong emosyon. Hindi pa siya handang magpatawad, ngunit may pag-asa sa kanyang puso na balang araw magagawa niya. Sa bahay, nag-usap si Julian at Clara tungkol sa kanilang kinabukasan. Ang lahat ay tila bago. Ang Agustin Holdings at Ramirez Group ay nagsimulang magtulungan sa ilalim ng kanilang pamamahala. Ang mga problema ay unti-unting nalulutas. Clara, sabi ni Julian habang nakaupo sila sa hardin kung saan nagsimula ang lahat. Gusto kong magsimula tayo ng bagong buhay, hindi bilang bunga ng isang kasunduan o dahil sa obligasyon. Kinuha ni Julian ang kamay ni Clara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Gusto kong pakasalan ka ulit, Clara,
Sabi ni Julian, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ngunit ngayon, hindi na ito isang kasunduan. Isa itong pangako. Pangako ng pag-ibig. Pangako ng habambuhay na pagsasama. Papayag ka ba? Nanlaki ang mga mata ni Clara. Isang bagong kasal. Isang kasal na puno ng pagmamahal. Naramdaman niya ang init sa kanyang puso. Ang lahat ng paghirap niya, ang lahat ng sakit na kanyang dinanas ay tila nawala sa isang iglap. Ang pag-asa ay muling sumibol, mas maliwanag kaysa dati. Ang oo ni Clara ay tila musika sa pandinig ni Julian. Isang matamis na pangako na bumura sa lahat ng mapait na alaala. Ang ikalawang kasal, hindi na ito isang kasunduan, hindi na isang obligasyon, kundi isang pagdiriwang ng pag-ibig na dumaan sa matinding pagsubok at nanatiling matatag. Sa sandaling iyon, alam ni Julian na ang lahat ng pagdurusa ay may katumbas na kaligayahan. Mula sa maliit na bahay sa probinsya hanggang sa malaking mansyon ng mga Ramirez. At ngayon, sa formal na pagkilala ng kanyang tunay na pagkakakilanlan, si Clara Agustin ay naging isang ganap na babae. Ang kanyang pagiging simple ay napalitan ng pino at eleganteng tindig, ngunit nanatili ang kanyang kabutihan at lakas ng loob. Ang ikalawang kasal ni na Julian at Clara ay hindi na isang engrandeng seremonya na puno ng mga bisitang mapanuri. Ito ay isang intimate at mainit na pagdiriwang na dinaluhan lamang ng kanilang malalapit na pamilya at mga tunay na kaibigan. Doon si Don Ricardo, na may ngiti sa labi, tila nagtatanggal ng bigat sa kanyang dibdib. At ang ilang mga tauhan ng Ramirez Group na sumuporta sa kanila ay naroon din. Nakasuot si Clara ng isang simpleng puting wedding gown, ngunit sa mga mata ni Julian, siya ang pinakamagandang babae sa mundo. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pag-ibig at ang kanyang ngiti ay totoo. Lumakad siya sa pasilyo, hindi na nanginginig sa takot, kundi sa galak. Nang makarating siya sa altar, inabot ni Julian ang kanyang kamay. Hindi na ito malamig. Ito ay mainit, puno ng pagmamahal. Mahal kong Clara, simula ni Julian, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Minsan, ang pag-ibig ay tila isang malaking pagsubok. Ngunit sa bawat pagsubok, lalo lang lumalakas ang ating pagmamahalan. Ikaw ang nagturo sa akin na magmahal muli, na magtiwala at maniwala sa kapangyarihan ng pagpapatawad. Pangako ko sa iyo, mula ngayon at hanggang sa huling hininga ko, ikaw lamang ang mamahalin ko. Ikaw at ang ating magiging anak, ang aking pamilya. Naramdaman ni Clara ang pag-init ng kanyang mga mata. Mahal kong Julian, sabi ni Clara, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Minsan, nawalan ako ng pag-asa, nawalan ako ng tiwala, ngunit ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas upang lumaban. Ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi sa kanyang pangalan o kayamanan, kundi sa kanyang puso. Pangako ko sa iyo, mamahalin kita ng walang hanggan at gagawin nating matatag ang ating pamilya, puno ng pag-ibig at katotohanan. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon sila ng isang masayang selebrasyon. Ang lahat ay tila bago. Ang lahat ng kadiliman ay nawala, napalitan ng liwanag. Makalipas ang ilang buwan, ipinanganak ni Clara ang kanilang anak, isang malusog na batang lalaki. Pinangalanan nila itong Ricardo.
bilang pagkilala sa kabutihan ni Don Ricardo. Ang kanilang tahanan ay napuno ng tawanan, pagmamahal at pag-asa. Si Clara bilang bagong CEO ng Agustin Holdings at co-CEO ng Ramirez Group ay nagpakita ng kakaibang galing. Sa tulong ni Julian, unti-unti nilang ibinangon ang mga kumpanya at nilinis ang pangalan ng Ramirez Group. Ang mga ilegal na transaksyon ay nabunyag at nalinis. Ang katarungan ay nananaig. Si Senyora Sofia ay nanatili sa kulungan at si Bianca ay nahaharap sa mahabang proseso ng paglilitis. Si Tess ay nakulong din, ngunit nagsilbing testigo laban kay Senyora Sofia. Ang lahat ng taong nagdulot ng sakit ay nakamit ang kanilang parusa. Isang araw habang naglalakad si Clara at Julian sa hardin kasama ang kanilang anak na si Ricardo, naalala ni Clara ang mga unang araw niya sa mansyon. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Hindi ko akalain na mangyayari ang lahat ng ito, Julian, sabi ni Clara habang yakap-yakap ang kanyang anak. Mula sa isang simple, mahirap na probinsyana, ngayon ay may sarili na akong pamilya at sariling pangalan. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyong lakas ng loob, Clara, sabi ni Julian habang hinahalikan ang noo ni Clara. Hindi mo kailanman hinayaan na talunin ka ng mga pagsubok. At yan ang pinakamagandang bagay sa iyo. Tiningnan ni Clara si Julian, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Mahal kita, Julian. Mahal din kita, Clara, sagot ni Julian. At mahal ko kayong dalawa ng anak natin. Tayo ang pamilya. Tayo ang bagong simula. Sa ilalim ng malalim na sikat ng araw, ang pamilya Ramirez Agustin ay nagsimula ng bagong kabanata. Isang kwento ng pag-ibig na dumaan sa apoy, ngunit lumabas na mas matatag, mas malakas, at mas puno ng pag-asa. Ang kanilang kwento ay patunay na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa yaman o katayuan, kundi sa tapang ng puso, sa kabutihan ng kaluluwa, asam at sa walang hanggang kapangyarihan ng pag-ibig. Sa isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Baby Ricardo sa kanyang crib, naupo si Clara sa tabi ni Julian. Sa balkonahe tanaw ang mga bituin. Ang sariwang hangin ay humahaplos sa kanilang mga mukha at ang katahimikan ay puno ng kapayapaan. Naaalala mo, Julian, panimula ni Clara, ang kanyang boses ay malumanay. Nung unang beses tayong nagkita, ang lamig ng tingin mo sa akin, ang pagkamuhi ng pamilya mo, pakiramdam ko hindi ako kailanman magiging karapat-dapat. Niyakap ni Julian si Clara, ang kanyang labi ay humalik sa buhok nito. At naaalala ko naman, Clara, kung paano unti-unting gumuho ang mga pader na itinayo ko sa aking puso. Ang iyong kabutihan, ang iyong lakas, ang iyong pagmamahal. Ang lahat ng iyon ang nagbukas sa aking mga mata. Hindi ang pangalan mo, hindi ang yaman mo, kundi ang iyong kaluluwa ang nagpabago sa akin. Humilig si Clara sa balikat ni Julian. Ang kanilang paglalakbay ay puno ng mga pagsubok, mga luha, at mga pasakit. Ngunit sa bawat hamon, natuto silang lumaban, magpatawad, at higit sa lahat, magmahal ng totoo. Ang kanilang bahay ay hindi na isang malamig na mansyon na puno ng mga lihim at pagkamuhi. Ito ay isang tahanan, puno ng pagmamahalan, pag-unawa at paggalang. Ang pamilya Agustin Ramirez ay hindi lamang naging simbolo ng kayamanan, kundi ng pagkakaisa
integridad, at pag-asa. Ang bawat ngiti ni Baby Ricardo ay tila isang paalala na ang pag-ibig ay kayang lumampas sa lahat ng balakid, na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang pinagmulan o sa kanyang ari-arian, kundi sa kanyang tapang na manindigan sa kung ano ang tama, sa kanyang kakayahang magpatawad, at sa kanyang puso na handang magmahal ng walang kondisyon. Sa ilalim ng kalawakan na puno ng mga bituin, nagsumpaan sina Clara at Julian ng kanilang walang hanggang pag-ibig. Isang pag-ibig na nagpapatunay na kahit sa pinakamadilim na panahon, ang liwanag ng katotohanan at ang kapangyarihan ng isang dalisay na puso ay laging magtatagumpay. Ito ang kanilang bagong simula, isang matamis na pagtatapos na nagpapakita na ang tunay na mayaman ay ang mayroong pagmamahal sa kanyang buhay. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang pag-ibig ang pinakamahalagang kayamanan sa lahat.